Nagbahagi ng isang video ang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. or SBSI sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na si Ma'am Diane Dantes, kung saan makikitang may mga menor de edad ang nilublob ang kanilang katawan sa kulay itim at maputik na tubig. Ayon kay Diane Dantes, ang tawag daw nila dito ay The Aroba Beach sa Kapihan. Dito daw pinaparusahan ni Senior Aguila ang mga taong hindi nakakasunod sa kanilang pinapagawa o na late sila sa kanilang formation sa umaga. Pinapipili daw sila ng punishment pag merong inuutos sa kanila na hindi alinsunod sa gusto nilang mangyari. At isa na daw itong punishment sa The Aroba Beach. Ayon pa kay Diane Dantes, ang Aroba Beach daw ay may halong ihi ng tao, ihi ng animals, mga pinaghuhugasan daw ng kanilang mga pinagluto at pagkain. At may halo rin daw itong dumi ng aso. Hello guys! Ito na yung hinihintay ninyo. Nating lahat na makita at may makuha tayong footage galing sa kapihan doon sa kanilang punishment area na tinatawag nilang Aroba Beach. So, dito nila ginagawa yung pagpapanish ng mga taong hindi nakakasunod sa kanilang pinapagawa sa kanila, or kung malate sila sa kanilang formation early in the morning. Pag merong inuutos sa kanila na hindi alinsunod sa gusto nilang mangyari, pinapipili sila ng mga punishment. Isa na tong punishment na to. Ito yung may halong ihi ng tao, ihi ng mga animals, at saka yung mga pinaghugasan ng kanilang pagluluto at sa mga pagkain, mga dumi ng aso, or it doesn't matter what it is. Bukod dito, ibinunyag din ni Diane Dantes na di umano'y inutusan ni Senior Aguila ang mga miyembro ng SBSI na magputol ng kahoy para magamit nila sa kanilang mga ginagawa o gagawing establishmento. Narito ang buong pahayag ni Diane Dantes. Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating bayan ng Socorro. Andito na naman tayo sa ating panibagong pag-i-expose ng mga katiwalian ng mga kultong SBSI/2212. So ito yung araw na inutusan ni Jerry Escalario na magputol o magnakaw ng kahoy para magamit nila sa kanilang mga gagawin o mga ginagawang mga establishment doon. Ito sila ang grupo ng Class Cardium. So, kung makikita ninyo, napakamasonorin nila talaga kung ano yung inuutos sa kanila ng kanilang leader. Lahat sila tulong-tulong. Siguro naman, kung hindi sila susunod sa mga gustong ipagawa sa kanila, hindi sila ay mailulublog din doon sa Aroba Beach or tumakbo sa kabundukan na merong daladalang sand pack. So lalagyan ng buhangin yung kanilang mga bag, mga kaibigan. So ito yung episode na kanilang pagnanakaw ng kahoy na hindi naman sa kanila. So the Kelly's family, look at this. Narito naman ang mensahe ni Ma'am Diane Dantes sa Secretary ng SBSI na si Chinga Lea. Dear Chinga Lea, sa araw na ito, ikaw ay haharap sa NBI butuan. Kaya once and for all, kung gusto mong maligtas sa hagupit ng paghuhukom dito sa lupa, naway maisip mo ang paggawa ng tama. Ang pagsasabi ng totoo ang tanging makakapagligtas sa'yo. Kaya mag-isip-isip ka. Walang kwenta ang pagsisinungaling mo dahil hindi mo maisasalba ang iyong mga leaders at ipinapahamak mo ang sarili mo at pamilya mo. So the choice is yours to do the right thing. Wala na kayong kawala pa. Kaya mabuti pang gumawa ka ng tama. Ulitin ko, ang tanging pag-asa mo
ay ang pagsasabi ng katotohanan. Walang labis, walang kulang. Good luck to you, girl. Tinawag ni Senator Cynthia Villar na sindikato ang grupong Socorro Bayanihan Services Inc. or SBSI. Kinuwestiyon din ng senador ang Department of Environment and Natural Resources o DENR kung bakit hindi mapalis ang grupo sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte sa lupaing pagmamay-ari ng gobyerno. Sa kabila ito ng pagsuspinde ng Environment Department sa Land Lease Agreement na hindi rin naman pinayagan ang pagtira ng grupo sa lugar. Ang tanging pinahihintulutan ng kasunduan ay ang pagsasaka sa higit 300 ektarya ng lupain. Samantala, pinapaimbestigahan na ni Public Order and Dangerous Drugs Committee Chairman Senator Bato de la Rosa sa mga otoridad ang di umano'y hindi rehistradong sementeryo na isa sa mga ininspeksyon ng kanyang grupo nitong Sabado sa Socorro, Surigao del Norte. Dahil sa kahina-hinalang kakulangan sa datos at dokumento, maging ang bilang ng mga bata at sanggol na nakalibing dito. Samantala, narito naman ang buong pahayag ng dating miyembro ng SBSI na si Ma'am Diane Dantes. Ating i-demo, i-demo natin yung, so, kaya andito ako sa kama ko ngayon dahil magpapaanak tayo. Tayo ay magpapaanak, mga kaibigan ko. I-demo natin kung paano sila magpaanak sa kapihan. So, kaya, andito ako sa aking kama, mga kaibigan ko. Dahil, so, grabe, fight lang tadong. Fight lang tayo. Walang atrasan. Dahil sila ay saglit ha. So, pagpasensyahan mga kaibigan ko, nandito ako sa aking kama. At pagpasensyahan, merong pink dyan, usually. Ang aking ay puro puti. Pero yan ang ating gagamiting isang buntis. Tiyan ng buntis. At yan ang ating gagamitin yung ating pink. Grabe talaga mga kaibigan ko. Grabe na ang mga pangyayari ngayon. Yung mga nagsilabasa na. So, mga na talaga yan ng Panginoon. Yung mga prayers natin nun. Eto na, dininig niya na lumabas, hindi man natin hiniling at hindi yun ang really yung pinunta ni Bato doon, parang nagkataon lang. Alam mo yun? So yung cry na ni Randolph noon, talagang siksik-liglig yung kanyang paghahanap ng hustisya. Kita mo yan? So si Taing ay talagang walang kakurap-kurap na nagsasabi ng mga katotohanan na talagang kahit pa may sinungaling sa harapan ni Senator Bato, pero kayang pinanindigan ni Randolph. Oh my God. Ako ay isang kumadrona ngayon, mga kaibigan ko. Magiging kumadrona ako ngayon. Kaya andito ako pero mo yan, recap muna tayo. Mamaya na tayo magiging kumadrona, no? Mamaya na tayo Pero, merong isang buntis sa kapihan. I don't know. I know mga taga-Socorro is alam nyo to at kilala nyo tong yung babaeng to. Buntis siya, nanganak sa kapihan at mahirap siyang kailangan siyang i-C-section. Hirap na siya. Tapos ang gonggong na Diyos nila, abay nagmamagaling. Alam mo yung hirap na yung buntis, hirap na. Ang kagaguhan ni Jerry Esquilario, dahil nga magaling siyang magkunwari, isa siyang impostor.
impostor siyang malaki. Okay. Isang babaeng nagngangalang Debbie Lasala. So, kung mabanggit ko man ang iyong pangalan, so pasensyahan ho, pasensya. Pero gusto ko lang mabigyan ng tawag dito, ng kulay kung paano natin gawan ng character profile si Jeren Esquilario. Okay, one time buntis si Debbie at nahihirapan. Hirap na manganak. At ngayon, mga kaibigan ko, nahihirapan siya. At ang yabang ng Diyos nila. Ang yabang-yabang. Andyan yung mga kumadrona na nakaano. Andyan yung mga kumadronang nakaano. At saka yung kanilang undergrad na doktor, si Gladys. Andyan. Abay, hirap na si Debbie, Alam mo bang, willing at ready ng operahan si Debbie ng high school, second year high school, na isang impostor sa pagiging isang Diyos. Ready na siya. Nag-scrub na siya, mga kaibigan ko. Naka-scrub na siya dahil ready na siyang operahan at butasin ang tiyan ni Debbie. Take note. Si Mang Dencio Sutana, inoperahan niya sa leeg, nagmamayabang pa siya, at pagkatapos niyang operahan, tinanggal yung bukol, Pagkatapos niyang operahan, pinagsalita niya sa radyo, na nagpapatunay na siya ay gumaling. Days later, ng pag-operas ni Mang Dencio, si Mang Dencio ay namatay. Pero hindi ipinaalam sa taga-kapihan kung ano na ang nangyari. Hindi pinaalam. Maybe ngayon lang nila nalaman na namatay nga si Mang Dencio dahil sa pag-oopera. Good morning, Victor! Hello! Dahil sa pag-opera ni Jerins kay Dencio Sutana. So, itong Diyos na to ay isang kriminal na kaibigan ko. Hindi lang kriminal na sa mga ganyan, kundi kriminal sa pagiging rapist din. Tagal ko nang sinasabi, noong una pa, talagang brutal na tinawag ko siyang isang rapist because he is. So, anyway, yung ating magaling na undergrad na doctor, siya ang kinakabahan para sa about to na gagawin ni Jerins. Ini-stop niya ngayon. Ini-stop ni Gladys. Senyor, wag mong gagawin yan. Wag mong gawin yan. Dahil alam nga ni Gladys na, pero mo, alakas na loob niyang mag-perform ng C-section. C-section, mga kaibigan ko. Kung hindi na-stop ni Gladys, abay, ginilitan niya na at inupirahan niya si Debbie doon sa kanilang center sa kapihan. So, luckily, nabuhay si dahil dinala sa Dapa Hospital si Debbie at ni-repair din doon sa Surigao. Biro mo yan. Makapal ang mukha at mayabang na nagpapaka-Diyos. So ngayon, anuhin natin ngayon yung kanilang pag-perform sa pagpapaanak ng mga buntis na mga bata. Mga bata kasama may mga edad na rin na nagpubuntis. Ngayon, si Jeren Esquilario ang nagbibigay ng authority. Ino-authorize niya ngayon itong mga kumadrona na I think naging kumadrona lang doon sa kapihan.
na walang proper training, mga impostor na nagmamayabang lang. Alam nyo yan? Nagmamayabang lang na parang hindi naman nila naranasang manganak at nagpaano sa mga kumadro na hindi naman ganun ang pagpapaanak. Kaya ito ang sagot ko sa question ni Senator Bato. Bakit karamihan ng mga namamatay ay mga bata na bagong panganak, days old lang? So, ganyan ang karumaldumal na krimen na ginagawa nila sa kapihan. Ngayon, namamatay ngayon yung mga bata, no? Walang pangalan, walang birth certificate, at walang birth certificate, walang death certificate as well. So, kaya ngayon, si Chinga, Day, you are now reaping what you sow also. So, dahil isa kang sinungaling at nagpapakabayani na ikaw ay magiging nasa trono kung akala mong masasalba ang inyong Panginoon, kaya ikaw ay nagmamagaling na humarap sa kamera at sa harapan ni Bato, wala kang galang, wala kang etiquette, nagsasalita pa si Bato, ang ating senator, ikaw ay nakasapaw na. Nagmamagaling ka kasi. Isa kang mayabang. Kaya ngayon, meron ka ng subpoena. So, congratulations to you. That's what you asked. So, you got it. You got it. So, my suggestions. Be careful of what you asked for, because you might get it, or even worse. So now, haharap ka na ngayon sa NBI. Chinga. So, ako'y hirap na nagayahin ang inyong uso nung nakaraang araw. So, ganyan galingan mo lang magsalita, no? Your Honor, I didn't mean to. I thought I can save my God, my fake God. So, I just tried to cover up our cemetery. So, yan. Kaya, matuto ka, Chingalaya Yamson. Matuto kang lumugar. Lumugar. Stay in your own lane. So ngayon, isa mo ng At kung hindi ka pa rin mag-give up, Chinga, ikaw ay maiimbitahan din sa DOJ. Kaya ngayon pa lang, huwag ka nang magpapakabayani pa. Huwag ka nang magpakabayani. Okay lang yan. Kung ikaw ay nagpapakabayani, kung totoo ang sinasabi mo. Anong sabi mo? Wala! Ito lang ang sementeryo namin. Ito lang, walang iba. Bakit naman nilipat? Ayan. Tuloy ngayon. Nahukay ngayon. At, for the record, yung mga nag-i-speculate na pinulitika lang nila ni Governor Barbers at ni Senator Bato, kaya sila pumunta doon. I'm sorry. Isa din kayong kaklase nyo rin ang kupunan na mga ob-ob. Mga ob-ob kayo. Kasama na kayo doon sa kanilang classrooms. So, bakit naging ganon? Dahil iniligaw
nila ni senator at ni governor para magkaroon ng time ang mga kasamahan ng mga NBI na maghukay kung saan ang mga kamuting kahoy nila pero yung sa ilalim ay mga kabaong at mga laman loob ng mga bagong panganak na inilibing doon. You see, nagkaroon sila, nakapaghukay sila sa luma, sa dati nilang yung pinakauna nilang illegal na cemetery. Anyway, lahat ng cemetery nila ay mga illegal. Illegal lahat. The before and after is illegal. Kaya, nagkaroon sila ng time na maghukay doon sa una nilang sementeryo na ngayon, they tried to cover it up by planting yucca. Para lang, walang ano. Pero, sabi ko nga noon, hindi nila hinukay yun. Hindi. Sinong magaling na hukayin lahat ang mahigit sa 200 mga musmos? Mga musmos na wala ngang pangalan. Hindi nga bininyagan. Inano lang nila na parang isang daga na kinain ng pusa at namatay. Inilibing ang mga anak ng mga nanay, nadala-dala nila yun for 9 months. 9 months, mga kaibigan ko. Mahiya-hiya kayo. Kaya, 221 call to. Never ninyong marinig sa bibig ko na kayo ay bayanihan. Hindi kayo bayanihan. Inano nyo lang, kinuntsabo ninyo at inano ninyo ang bayanihan. In-invade ninyo ang malaki. At napakagandang samahang bayanihan. Nung na-invade nyo na-invade na ni Mamerto Galanida, Karen Sanico, at Jerin Esquilario, Rosalie Sanico, and Janjan Ahok. Doon sila nagumpisa, lalong-lalo na nung ibinigay na ang kapangyarihan ng ating butihing Mama Nina doon kay Jerin Esquilario. Kasi nga, nagtatrabaho sila araw-gabi, mga kaibigan ko. Yung mga alagad ng kulto, yung mga kriminal na kulto na 221, nagtatrabaho sila araw-gabi. Paano makumbinsi ang ating Mama Nena? Look, nakumbinsi na. Ibinigay na ang kapangyarihan sa kanya. Anong ginawa nila? Hinukay nila yung daan papunta doon sa kanilang function hall, doon sa may Aguila, Barangay Aguila, no, kung saan sila nag-ano. Hinukay nila mula doon sa bahay kasi malayo sila ni Mama Nina. For the record, mga kaibigan ko, wala silang alam. Sa mga pinagagawa nilang mga katarantaduhan, kasama na doon sila ni Ral na Samubet. Alam? And the worst, hindi nila alam. Dahil Ral na and Ral din, ang mga kulto, yan yung nila, threatened sila sa kanilang dalawa. So, ganito yan ha. Ngayon, naibigay na yung kapangyarihan, sila na yung magdidesisyon. Ang ginawa ng mga walang hiyang kriminal, hinukay yung daan papunta doon sa kung saan sila magtitipon, kung saan sila nakatira. Ang mga kriminal, mga hudlum na kriminal, Jerin, Karen, at Janjan. Kasi magkakasama yan sila sa bahay. Binutasan niya, hinukay nila yung daan kasi si Mama Nina hindi na nakakapaglakad, mga kaibigan ko, ng gayong kalayo. So, nagda-drive talaga. So, in order for them not to go there,
they had to be hinukay nila yung papunta ron. So, hindi na nakakapunta ang ating butihing leader. Kaya, pakisuyo doon sa nagtatag na SBSI, cult. Hindi ho, isang biktima ang bayanihan groups. Biktima, biniktima, sinindikato ng mga walang hiyang Mamerto Galanida, Karen Sanico, and Jeren Esquilario, at saka mga dalawang bugaw na Janet Janet Ahok and Rosalie Sanico. Sinindikato nila ang nananahimik na magandang grupo at pinakamalaki. Sinindikato ng mga walang hiya. Kaya yan. Kaya para maano ninyo na tama yung aking sinasabi. Tignan ninyo yung kanilang hymn. Tingnan ninyo yung mga sulat nilang yung kanta nila. Ni isang salitang bayanihan, wala. Wala kayong makita, wala kayong maririnig. Walang sinabing member sa bayanihan para kailangan nating magsandugo. Kailangan nating mag-blood compact para ikaw ay masasabing tunay na member ng bayanihan. Wala ho. 2212. Pati sa kanta nila, 2212. Sumakay lang sila, in-invade lang nila, sinindikato nila ang bayanihan. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Sinindikato ng mga walang hiya at pinarusahan ang mga members na walang alam, kundi ang sumunod dahil akala tunay, dahil inintrigo sila ng aming butihing Mama Nena. Akala nila na ganun pa din ang pagpapalakad. Ang Mama Nena is never siyang nag-utos na ibenta ang mga kabahayan at mga ari-arian nila. Never, ever. Yun, yaan ang totoo. At saka isa pa, nagtataka kayong si Ralna ay walang pakialam. Akala natin walang pakialam na sunod-sunuran siya. Isang biktima, mga kaibigan ko. Naaalala ninyo yung time na meron silang pagtitipon sa ng Shera. Pinangunahan na nila ng tawag dito, yung pagpapaalam na one day maghanda na kayo dahil ang mga anak ninyo ay bigla na lang mawawala dahil merong mga angels na tutugtog ng trumpeta. Kaganda ng tugtog. At ang mga bata hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili kundi sundan ang tugtog. Guess what? Kasi nagpaplano na silang mag-venture out ng kidnapping and to sell organs. At eto pa, ang una nilang bibiktimahin dahil sa isang threat ang mga anak ni Mayor Denya at apo ni Mama Nena. Ang sasampulan nila ay ang mga anak nila ni Ralna at ni Raldine na hintulang dahil nag-iyakan ang mga members. Mahal na mahal ang magkapatid. Kaya lang, siniraan sila, umpisa ng paninira si Karen Sanico at Rosalie. Maaalala ninyo, mga kaibigan ko, dalawa ang bakery na Raldine. Dalawa ang bakery. Nagsasalita ako baka nakalimutan ninyo. Kasi nasabi ko na to way back na dalawa ang bakery ni Raldine. Pinadapa
pinadapa nila ni Karen Sanico ang bakery ni Raldin na dalawa. Alam mo kung ano ang ginagawa? Binahay-bahay nila. May mga tauhan sila. Binahay-bahay. Para siraan ang negosyo ni Raldin na hindi masarap. Huwag kayong bumili doon dahil si Raldin ay isang agukoy lang naman. Agukoy meaning, hindi naman siya talaga tunay na bayanihan since birth. Ganon ang tinatawag nila. Ngayon naman ang mga tao, naniniwala, wala nang bumibili sa bakery ni Raldin at sa kanila na. Ngayon, tama ba yun? Yun ba ang gawain na sumusunod at nagkiklaim na mga immortal sila? Ganon ang pinapaalam ng kanilang Diyos na sila ay mga immortal. Diretso sila sa langit. Pero ang mga gawain nila ay mga hayop. Kampon ni Satanas ang gawain nila. Meron mo yung one time, yung pinost ko dyan mga kaibigan ko na isang pagtitipon. Isang reception ang tinatawag nila. Guys, more or less an hour sa isang madilim. Lahat ng mga kalalakihan na members na nandoon, more than 120 men, pinaghubad, mga kaibigan ko, pinaghubad. At nag-i-exercise sila doon para daw, dahil nga pinaghubad ni Jerins, para daw masabi kung gaano sila ka tapat sa kanya. Para mawala ang pride nila, pinaghubad. Hubot-hubad, mga kaibigan ko. Nag-jumping rope sila, nag-tumbling-tumbling doon. Kung ano yung tinatawag nilang masi-masi. Mga hubot-hubad, kasama pa, meron pang magtatay, mga kaibigan ko. Meron pang magtatay, mga animal. So, eto, no? At tayo ay nasa 5:45 na ngayon. Ating i-execute, ating gagawin, tawag dito, i-demo kung paano sila nagpapaanak. Meron silang mga kumadrona. At isa na doon, ang nagpipiling-piling na doktor na kanilang Diyos at yung isang undergrad sa pagkadoktor na doktor na siya sana ngayon kung hindi siya sumunod at nakinig sa mga propaganda nila ni Jerins Hilario. So, eto ngayon mga kaibigan ko, i-demo natin. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Palakpakan tayo. Ready na ba kayong makita kung paano nagpapaanak ang kultong tutuwanto sa bundok ng kapihan, mga kaibigan ko? So, ating i-demo. Kaya namamatay ang mga bata, days old lang, dahil bugbog sarado na at napatae, napadumi, sa ilalim pa lang ng sinapupunan ng nanay. So, saglit ha, iinom muna ako dahil iinom muna ako. So, nanunuyo yung aking lalamunan. So, ngayon, gagamitin ko yung aking unan. Kasi, wala akong, hindi ako nakapaghanda. Kaya lang mga kaibigan ko, gusto ko lang makita ninyo kung paano sila nagpapaanak.
yung aking ano doon sa ano, si Tutuan to. Yung maganda kong ano dyan sa taas. Pinapaano ko sa kanya kung paano sila nagpapaanak. Kaya, ating i-execute or ating i-demo dito sa aking kama. So ngayon, at ako'y nagka-ready mga kaibigan ko dahil meron yan shorts. Baka makita ninyo yung aking puking-king kasi mahihirapan tayong magpaanak. Kaya ready yan. Ready yan kahit magtuwad baliskad ba. Wala kayong makita. Wala kayong makitang hadhad, oy. Wala. At least, hindi ako nag-i-spray dahil nandito lang ako sa loob. Walang lamok. So, ngayon, gawa tayo mga kaibigan ko. Ito yan. Ito yan si babae, ha? Ito yan si babae. Ito yung mukha niya, ha? Ito yung mukha. Ngayon, ito yung legs niya. Yan o, nakabikangkang, no? Kapikangkang siya. So, ngayon, ang sabi is, ganyan daw yan. Para siyang nakasandal. Para siyang nakasandal. So, gawin natin na. Ganyan. Ay, mali yata. Ipaibabaw ko na lang. Ganyan na lang. Ito yan nakabukangkang. Kita ninyo? So, ayan, lovely. So, ito yan siya. So, ito yung tiyan niya. Ito yung mukha. No? Ito yung mukha. So, tignan natin kung kita. So, ito yung mukha niya. Ngayon, una daw, hirap na siya, no? Hirap na. Ngayon, andito si Jerrings, no? Mga kumadrona andito. Una, tutulungan nila. Isa pa muna yung ano, saglit, ha? Makita nyo talaga. Yan. So, ito muna. Ngayon, masakit yung ano, no? Tapos ngayon, okay ka lang ba? Okay lang ba yung ano mo? Okay lang yung puking-king mo? Yung kailangan talaga nakabuka na makita ng walang hiyang Diyos ninyo. Kasi ano siya manyak siya kasi. Kaya gustong-gusto niyang nandyan sa harapan. Yung nakabukang puking-king. So, tignan natin. Yes, so, mamaya natin yan. Ano? Ito yan si Buntis. Ito yan nakabuka. Diyan si Jerrings. Andito yung kumadrona. Diyan yung doktor. Tatlo silang mga kumadrona, mga kaibigan ko. Okay. So, nahihirapan na siyang ano. So, una yan, kanto muna. Ganyan. Tutulak ng kumadrona. Tulak ng kumadrona yung ano, pasasabayin, pairihin. Miri, ikaw, buntis, ano. Gamitin ko si Jackie na isang buntis, ano, Jack! Sige, Jack. Unto, umiri ka, ganyan, ano. I-push ko yung tiyan as in the full force talaga, na minsan pa nga, gaganon na. I-push. Ganon din dito. Yung isa din. Ipupush, ganyan. Push yung bata at habang umiiri. Ngayon, hirap na si Kumandrona, no? Ito yung mukha. Ganyan siya. Ito yung tiyan. Sasakay ngayon si ganito. Sige, iri. Ay, hindi ako naghugas ng warba ko naghugas og libot. Nakatumar ba ko sa kending taig kanding. Pasensya. So, yan. Sasakay ngayon, ganito yan. Pagpaanak. Hala, i-push talaga ang ganyan. Full na ganyan talaga. I-push habang umiiri si Jackie. So, ngayon, Jackie, tignan mo, Jackie, kung tama ba yung aking ito yan sa mukha niya. Ay, pasensya, Jackie. Wala naman akong tuway, Jackie. So, sige lang. So, yan.
Hirap na hirap na. Pinawisan na si Kumadrona. Pinawisan na. Ganyan. Sige, ganyan. Push! Talagang push! Sinong bata sa loob ng tiyan na hindi siya hindi siya na nagkabali-bali or hindi siya napatai sa loob? Dahil ganyan ang pagpupush. Ganyan hanggang sa ang naman, si Jackie namang buntis, nagre-reklamo, ay, hindi na ako makahinga. Kagaya ngayon sa akin, hindi na ako makahinga. Habang pinapairi mga kaibigan ko, ganyan talaga. Ganyan. Hindi naman ganun ang pagpapaanak, mga kaibigan ko. Okay, so, sabi kaya daw, nasasaktan na yung igaganyan yung legs. Kasi nasasaktan na. Kaya lang, saglit ha, maghanap ako ng tali para sa legs. Saglit muna ha. Kasi, ititiklop daw ang legs. Kasi nga, nasasaktan na. So, ayan, saglit ha. Ako'y tatali ko na lang. Kasi si Jackie hindi marunong hindi marunong manganak. So, tatali ko si Jackie. Yung legs ni Jackie, yung pukingking ni Jackie, gibaklad na ni Jerin. So, see. Jack, tatali muna kita, Jack. Tatali kita, Jack, ha? Huwag kang maingay dyan, Jackie. Tatali ko para... Yan! Ayan na! Ganyan pala! Ang baho! Oh my God, Jackie! Naghugas ka ba, Jackie? Ay, sorry. Para lang magkaanak ka. Ayan na, ready na, Ayan, nakatikim na yan, Nakaano na. Yung tiyan na lang. Habang umiiri si Jackie, ganyan. Full force, my gosh. Full force. Ngayon, hindi pa yung Kumadrona talaga. Gaganon pa yan. Gaganyan pa yan. I-push talaga para pumunta yung bata dito sa pukingking ni Jackie, lalabas at bubukas, mga kaibigan ko. Yan ang klase ng pagpapaanak sa kapihan. Ngayon, ito naman ako. Ako naman si Jerins. Hanggat hindi pa lumalabas yung bata, ako si Jerins, ako naman yung dudukot dudukutin. Jackie, knock knock, who's there? Dudukutin ng Panginoon yung pipi. I-check ang giti ni Jackie. Ang kapal na mukha, no? Ganun sila nagpapaanak. Ngayon, sabihin nyo sa akin na mabubuhay nga ang bata after na mailabas. Hindi ba, lasog-lasog na ang bata, no? From here, gaganunin. Tapos dito, sasakyan pa ang mukha ni Jackie. Pag hindi pa lumabas, sasakyan. Mangangabayo ang Kumadrona. Mangangabayo, kabayuhan niya yung buntis at i-push talaga. Hindi pa makuha ganyan pa talaga. Ide. You see? Totoo daw. You see that? So, ganon ang pagpapaanak. Ang training at approve ni Jerry Esquilario. Yes. Kaya, si Athena, yung pinakaunang nanganak diyan sa Socorro, ganun ang ginawa, nahihirapan. Ganun ang klase ng pagpapaanak ng mga
kumadrona nila. Gladys. Yung palang doktor. Si Jella, I forgot. Hugar. Siya yung isang pilingirang kumadrona sa bundok ng Kapihan. Yes! Ganon na ganon na ganon. Kaya, walang ibang rason kung bakit ang mga bata ay namamatay after days old. Ganon. At ilang oras yan, mga kaibigan? Ilang oras nilang ginagawa yan? Ilang oras? A day. Ilang oras nilang gagawin at ginagawa yan sa buntis. So, back to Athena. Siya yung unang nanganak. Kakaakyat lang nila 2 days after na umakyat sila February 8. Or in between that. In between. February 10 and going forward. But hindi aabot ng 15. No? So, ganyan ang klase ng pagpapaanak nila. Ako'y nanghihina, mga kaibigan ko, nung nalaman kong ganun klase silang magpaanak. Yes, you see. So, madali na yun. 2 hours. 2 hours niyang nilalasog-lasog ang bata sa loob ng tiyan ng nanay. 2 hours mo yung gagawa ka nga ng tinapay hindi aabutin ng 2 oras ang pagmamasa. Tinapay yun ha. Iyan bata. Bata, mga kaibigan ko, yung ginagago nila at pinapatay. So, sila, ako'y uupo at ako'y hinihingal, mga kaibigan ko. So ngayon, Jackie, tapos ka ng mga anak o ano? At, magagamit ko pala to. So, grabe talaga, mga kaibigan ko, yung kanilang karumal-dumal na ginagawa sa bundok. Kaya, yes, ganun klase sila kung magpaanak. Ganun. Kaya, you see, ang sabi nga nila ni natotoo. Yan, ganyan na ganyan daw silang magpaanak. So, ngayon, ano nyo na ba? Nasagot ba natin yung katanungan? Katanungan ni Senator Bato. Bakit namamatay ang mga bata? Bukod sa walang mga injections, walang prenatal ang mga buntis sa time ng mga anak na. Ganon ang ginagawa nila. Ganon. Ganon na ganon. Ayan, sila ni Lovely. Nagsasabing, ganon daw. Ganon sila kung magpaanak. So, sino ang nakapanganak na ang nagpaanak ay kumadrona? Hindi naman ganun. Bukod doon paiinumin ng mantika ang nanay. Yung mantika na gawa sa nyug. Mula sa nyug yung gawa nilang lana ang sinasabi. Pinapainom ko, hindi ba naman siya sira ulo? Sira ulo ang walang hiya. So, ganun na ganun ang pagpapaanak. So, ang bata ay ang baby. Grabe ang sensitive noon. Grabe. Kaya lasog siya. Lasog ang bata kaya hindi umaabot na 1 linggo. Swerte na lang yung aabot ng ilang buwan. Kasi
bali-bali na yung kanya mga buto or ano, sira na, pati nga siguro may organ ng sumabog doon sa loob. Kung ganong klase ang pagpapaanak. Ganong klase ang pagpapaanak nila, mga kaibigan ko. Kaya bukod na sa walang proper na prenatal at pagpapaalaga ng doktor yung buntis, pag nanganak pa, ganon. See? So, lovely, kasama yung langisan nyog, ipapainom yung antutok now. Kasi yun daw ang madaling palabas ng bata, yung mismong bunga ng halaman. See that? Shoot! Oh my gosh! Hindi lang yun. Nilason pa yung bata na nasa loob na ng sa loob ng napupunan ng nanay. So, kaya, mga kriminal sila. Kriminal. Unang-unang nag-i-initiate ng krimen ay yung Diyos nila kasama yung mga kumadrona nila. Kasama. You see? Painumin daw ng mantika ng nyog kasama yung katas at bunga ng hantutuknaw. Ay. Ako'y hapong-hapo, guys. Nung pagpupush, nung nanganak. Ilang minuto lang yun. Hindi pa nga yata umabot ng 10 minutes. Ano pa kaya ilang oras na gaganunin ko yung gaganunin ng kumadrona ang nanganak. Mari, mga kaibigan ko, yung ginagawa nila. At yung Diyos nila, na makapal din ang mukha, na nagmamagaling, wala namang alam. Naghihintay lang sa time na ma-finger niya ang nanganganak. Wala siyang pinipili, mga kaibigan ko. Mga virgin na mga minors. Ang kapal ng mukha mo. Kaya dapat lang sa'yo talaga is mabulok ka sa bilangguan. Or kaya ibitay ka ng patiwarik. Nakalublob sa drum yung mukha mo na may alkitran. So, ganun, mga kaibigan ko. Alam mo yung ang sakit sa pakiramdam, alam mo yun, yung gaganunin, ganun pala ang mga ginagawa nila sa bundok. Ganun ang mga nararanasan nila. Oh my goodness. Grabe. Sobra. Oh my gosh. Buti na lang si Debbie. Buti na lang, may anghel ka pa, Debbie, na si Gladys ang nag-stop sa Diyos. Buti na lang, hindi nagsabi ang Diyos. Ba't ka nangingialam? Diyos ka ba? Ako ang Diyos. Kaya, hiwain ko yan. Kung sabihin ko hihiwain ko yan. Yes, there he is. Solomon 21. Isang magaling na vlogger nila ni President Marcos. President Marcos and Vice President Duterte. Siya yung vlogger na ganyan. So, salamat sa pagpasok at nandito ka sa namin, papapasukin kita at ikaw ang magdala ng at okay, si Ronald, ang pinsan ko, kung sweet nga mataw unang pakaon ang gitagana sa bata lawot sa bugas. Oh my gosh. You see that?
my gosh. Saan nang at yung ano nila na una daw na ipakain sa bata ay isang suam sa bigas, ng bigas. Oh my goodness. Oh my goodness. Ay, 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 ay. So, yung mga hindi nakakita kung paano sila magpaanak, i-replay nyo na lang later on. Ganun na ganun na ganun. Ganun ka brutal sila kung magpaanak. Ganun ka brutal. Never heard. Yung nanay ko, anak ng anak noon, kumadrona isa. Si Uya Pitay, minsan, hindi niya tutulungan niya lang yung bata na, it's okay, Sulmo, it's okay. So, tutulungan niya lang na i-glide yung bata sa tiyan ng nanay na ipoposisyon. Tutulungan lang ng kumadrona, hindi yung mga ngabayo ang kumadrona at i-push ng walang kaabog-abog. Saan nyo nakita yun na ganun? At ang Diyos naman nandyan. Inutusan niya ang kanya mga kumadronang walang experience, nagmamagaling lang. Kaya, sana, iimbestigahan din niya mga kumadrona dyan. Iimbestigahan. Bakit kayo pumayag na gamitin kayo ng inyong peking Diyos, na pumayag kayong maging ganon at gagawing ganon, alam nyo naman, hindi nyo nakita at kayo naman din ay nanganganak na, hindi ganon ang pagpapaanak nung time ninyo. Pero bakit? Kasi nga, mga wannabe kayo. Kasi nga, nagmamagaling kayo sa mga members ninyo sa kapihan. Kaya kayo, ganun na lang sumusunod kayo sa utos ng inyong Diyos na wala namang alam. Walang alam. Walang alam. Biro mo yan. Pilingirong pala ka. Merong mag-ano pa siya, mag-scrub pa siya. Meron pa siyang uniform. Garapal ang mukha. Garapal ang mukha. Garapal ang mukha. Oh my gosh. So, i-ano ninyo yung kung paano sila nagpapaanak. Ibalik nyo na lang. Ako'y napagod. Alam nyo yun? Ako'y hapong-hapo. Ilang minuto lang yun, ha? Wala pang 10 minutes, less than that. Ano na lang kaya yung ilang oras na lilalamog yung buntis. Kaya, si Athena, nung nanganak, namatay yung anak, ang sabi nakaluhod yung bata na lumabas. Kaya nahihirapan ng nanay. Nakaluhod daw. Patay. Ngayon, you see? Really? You see that? Sabi ni Lovely natatakot daw mag-say no ang mga kumadrona kung anong utos ng Diyos dahil papaluin sila ng ironwood. Ironwood is, if I'm not mistaken, is yung made na upuan ni Senyor Aguila, yung Diyos nila. Made of kahoy na napakatigas. Paluin sila sa puwet. So, ang tawag nitong mga kumadrona is naka-assign sila sa clusters ng mga medic. Yes, magkuno.
magkuno. You see that? So, ang magkuno na kahoy, ipo-form na stick. Lovely stick. So, yun yun, tapos gagawing pamalo. Pag hindi sumunod. So, ang kanya pala, so, yung instructions na paano gawin, paano magpaanak, paano lamugin. So, instruction yun ni Jeren Skilario. So, yes, made of magkuno. Yan ang gawing pamalo nila doon sa mga midik or it's round. Okay. So, round pala. Pero mahaba. Mahaba yun. Oh my God. Nakakarimari mga kaibigan ko. So, kahit ayaw nilang gawin, susunod. Dahil papaluin pala ng ironwood. Papaluin. So, biro nyo yan. Kahit yung mga taong may pinag-aralan, okay, so mahaba siya, pero round. Gano'ng kalaki? Parang ganito? Ganito? Or mas maliit or mas malaki? Biro nyo yan, mga kaibigan ko. So lahat walang makakapag-say no. Kaya lamugin nyo yan, sabi ko, utos ko, lamugin nyo yan. Pag hindi nyo lamugin, patay kayo, makakatikim kayo sa akin. Oh my goodness. You see that? Magpo-formation sila, mga kaibigan ko. Okay, see? Sa braso nga, kanyan nga. So, sa formation nila, pag hindi sumunod, ipapahiya ang members doon sa formation at 3 o'clock in the morning. Ipapahiya ang tao, sino man yan, ipapahiya ni Jeren Skilario doon sa formation nila na ilang tao, hundreds of people, ipapahiya ang taong hindi sumunod sa kanyang order. So really, nagiging kriminal ang mga kumadrona dahil sila ang nag-execute, pero dahil sa utos ni Jeren Skilario. Biro mo yan, masakit na nga ang tiyan mo dahil nagka-cramps ka na, dahil manganganak ka na. Ito pa, ipupush pa ng ganon. Ipupush pa. Ganon pa ang klase ng, oh my God, masakit na nga, nagka-cramps na nga. Kung hindi ka ba naman manghina? Karimari, mga kaibigan ko. Hindi ko lubos maisip, wala akong salita na magagamit sa kahayupan na pinagagawa nila. So, ay. Doon sa mga hindi naka malapit na tayong isang daan. So siguro, I will re-execute kung paano sila nagpapaanak dahil para isahan na lang, hindi na kayo babalik at i-retrieve or replay ang live na to. Saglit lang naman na papakita ko sa inyo doon sa mga nahuhuli kung paano sila magpaanak, mga kaibigan ko. So, eto ulit. So, mga less than 10 minutes. Sa akong pinsanay, pagkahuman niya o panganak, dili siya halos makalihok. Lihok kay isang tiyan ng padok. Oh my God! You see that? Ang tiyan ng nanganak, pinsan ni Lovely, ay puro pasa. Puro pasa, mga kaibigan ko. Oh my gosh! Nagkakapasa. Dahil nga naman sa full force. Oh my goodness! Animal, nakakagalit. Jesus Maria. Kaya, kung ako naman sa inyo na ganun pala ang pagpapaanak, hindi na ako makipagtarike
Walay tariki ay kay agoy. Unsao na lamang. Oh my God. Oh my God. Salamat. Maraming salamat sa mga nanood na tulungan akong mag-explain. So, eto yan mga kaibigan ko. So, ibabalik natin dahil maraming nahuhuli. Maraming nahuhuli sa inyo at hindi nakakita kung paano para hindi nyo na i-replay pa ulit. Okay? So, okay. So, ito yan. Ito yung unan ng ito yung unan ng mga anak. Ito si mga anak. Ito si Jackie. Si Jackie yan, ha? Si Jackie yan. So ito yung tiyan at saka kita. So sabi kasi, pag umiire, nakatupi daw, nakaano daw yung paa. So, itatali ko ang paa ni Jackie. So, Jackie, tatali ko siya. So, less than 10 minutes, mga kaibigan ko, dun sa mga nahuhuli para makita nyo. Kasi nakakipi daw ang paa, ang hita, or ang paa nga, ganyan. So, tama lang na, so, hindi siya nakabuking. Nakaganyan lang. So, yes. So, kung ako dyan, mga kababaihan dyan, sorry na lang kayo, mga asawa ko, mga kabit ko. Dahil uso ang kabit-kabit sa kanila. No entry. No entry, okay? Walang tarike. Why tarike? So, gawin natin ulit. So, ito yung mukha ni Jackie. Si Jackie ang gagawin kong sample na mga anak. So, ito yan, ha? Yan. Medyo, yan. So, medyo okay na. Yan. Ito yung tiyan ni Jackie. So, una mga kaibigan ko, pa lang, ito yung legs niya. Ito yung kanyang kigong. So, siguro naman, walang almorana. So, hindi natin tatakpan. Wala almorana si Jackie naman siguro. Hindi natin tatakpan. Dahil pag may almoranas, iba na yan. So, eto yan mga kaibigan. Si Jackie nanganganak. Manganganak si Jackie. Ito yung mukha ni Jackie, no? Ganyan ang pagkaupo. Hindi siya nakahilata. So, paano ang gagawin ng kumadrona is ganyan muna una. Ganyan muna. Ipapush ko. Ako kasi kumadrona, no? Ipapush ko yan hanggang sa full force ko. Gaganyan pa ako pagka talagang gaganyan pa ako. Push ko yan, push. Yan, lilipat naman ako dito. Lilipat naman ako sa kabila. After 2 minutes, push. Dito naman, Sige, push. Ire, Jackie, ire. Ipupush ko yan. Kasama yung bata. Lalasugin ko kasi sabi ni Senyor. Ganyan, Sige, push. Ngayon, hindi pa natapos. Sasakay ako kay Jackie. Sasakyan ko si Jackie. Ganyan. Ipupush ko yun. Buti na lang si Jackie nga. Tumain na bago pa nag-labor. Kung hindi, mapapatay. Or, siguro, may mga tumaing mga nanay na nanganak. So, ganyan yan. Ipupush ko yan. Ipupush ko yan talaga para lang lumabas daw yung bata. Ilang oras markay. So, hindi pa nakaganyan ako. Gaganon pa ako para mas maraming force. Gaganyan ko pa yan. Gaganyan ko yung tiyan. Yan. So, kita nyo na. Nakadalawang demo na ako. Yes. Ganun. Na ganun. Karimari-mari man, So, kaya yun. Hay, nasagot. Yan. And only yan ang rason ba't namamatay ang mga bata. Kasama na ang aking pamangkin na tinago nila, na hindi nila sinabi sa akin. Pero the goodness of the
the people na concerned na ipaalam sa atin. Ilang araw lang. Gwapo pa naman yung anak ng kapatid ko. Sus Maria. Hay! Imagine ninyo. Imagine ninyo. Ang nanay pagkatapos manganak hindi makagalaw dahil puro pasa ang tiyan. Kaya sana malaman to ni Senator Bato at si Riza. Walang ibang dahilan bakit mga namatay ang mga batang bagong panganak dahil nilasog-lasog nila sa loob ng tiyan ng nanay. Sayang. Yes. Buhay ng mga anghel at tinanggalan nila ng karapatang mabuhay at makita ang goodness ni Lord. Kasi pinatay na nila. Pinatay na nila, mga kaibigan ko. Pinatay na nila. Gaya nga ng sabi ko, hindi lang bata yung pinatay nila. Meron ding nanay na pinatay nila. Si Doyen. Hindi nakayanan. Buti na lang pumayag yung mga kamag-anak na dalhin sa Surigao, sa May Caraga. Pero matagal nilang dinala dahil nga ayaw ng kanilang Diyos na ipadala sa hospital dahil kaya niya daw. After nilang lasugin ang bata sa loob ng tiyan, after nilang bugbugin ng ganun na force ang buntis, kaya nila dinala sa hospital, pero naman namatay doon sa hospital. Kasama ang Diyos na si Jeren Esquilario pagdala sa hospital ni Doyen. Pero nalaman niyang wala nang pag-asa. Sabay lumayas ang walang hiya. Lumayas sa hospital at tinawagan niya na lang ang asawa at mga kamag-anak na kasama doon sa hospital ng Caraga. Tinawagan ng walang hiyang Diyos na Jeren Esquilario na kayo ay tumakbo na. Iwanan nyo na yan. Pinaiwan ang patay. Pinaiwan ang pobreng Doyen sa hospital ng Caraga. At ang hospital na ang nagpalibing or maybe na-cremate. Dahil ang order ng Panginoon, huwag nyo nang abalahin yan. Lumayas na kayo dyan. You see, minamahal dyan sa kapihan. Yun pa lang, gawain ba yan ng maayos na nananampalataya sa Panginoon. Marami. Kaya hindi lang sila kriminal na ginawa nila ang mga members nila na mga adulterer. Kriminal sila, mamatay tao sila. Mga bata. Mga nanay na nahihirapang manganak. Kaya namamatay dahil ganun nga ang ginawa. Ikaw sumabog yung sa loob. May mga organs tayo. Tapos gaganunin mo. Kaya, humanda kayo mga kumadrona dyan. Humanda kayo. May haharapin din kayong Humanda kayo. Dahil tinanggalan kayo
pumayag kayong ganun, tinanggalan kayo ng pag-iisip na kaya managot din kayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.